Sa piging, itinapon ko sa gilid ang mga pagkaing hindi ko gusto, papunta sa mangkok ni Bainingbing. Akmang kukuha na siya ng chopsticks nang ang mangkok ay naitumba ng kapatid ko sa ina. Fang Yuan, sumusobra ka na. Ate Bai, ikaw ang prinsesa ng Golden Circle, nakatataas sa lahat. Paano mo makakain ang tirang pagkain ng lalaking ito? Siya dapat ang papalit sa akin para pakasalan ka. Nahulaan ko na siguro ito ang eksenang nakita ng asawa mo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Senyorita, huwag mo akong sisihin. Kayo ang pumilit sa akin. Mahal na mahal kita, pero ikaw nakipagsama ka kay Fang Yuan, itong lalaking taga-probinsya. Hindi ko matatanggap na agawin niya ang dapat ay sa akin. Akin ka dapat. Kapag nakuha na kita, wala nang makakaagaw pa sa iyo. Sabi niya, habang inaalalayan si Bainingbing paakyat ng hagdan. Ito ang unang beses niyang nakapasok sa silid ni Bainingbing. Ang silid ay puno ng bahagyang halimuyak mula sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jiming, at lalong naging baluktot ang ngiti sa kanyang mga labi. Malapit nang maging pag-aari niya ng tuluyan ang babaeng ito. Inihiga ni Jiming si Bainingbing sa kama. Walang pag-aalinlangan siyang yumuko para halikan ang kanyang mga labi. Bigla, nakaramdam siya ng sakit sa batok, nagdilim ang kanyang paningin at diretsong nawalan ng malay. Malamig na tiningnan ni Bainingbing ang babaeng nakahandu sa isasahig. Anong gusto mong gawin sa kanya? Ang pamilyang Jay, magaling talaga. Nakapagpalaki sila ng ganito kasamang anak. Para maabot ang layunin, pati pagbibigay ng droga ay gagawin. Kung hindi lang sa paalala ni Fang Yuan na may problema sa tubig na ibinigay ni Jiming, at nagpadala agad siya ng mensahe, malamang nagtagumpay na ang lalaking ito. Wala siyang pakialam kay Jijayaren, kaya natural lang na tamad siyang pakialaman kung paano balak ni Bainingbing na ayusin ito. Makalipas ang isang oras, kumpleto na ang lahat ng miyembro ng pamilyang G. Nakaupo si Bainingbing sa sofa, walang emosyong tinitingnan ang mga tao mula sa pamilyang G. Kinilabutan si matandang ginang G sa titig niya. Magalang siyang yumuko. Senyorita, may kailangan po ba kayo kaya kami pinapunta dito ng ganitong oras ng gabi? Kumuha ng mainit na tubig si Bainingbing mula sa mesa at humigo. Malamig niyang sinabi, pinapunta ko si matandang ginang G ng personal para sunduin ang apo mo. Tumingin sa akin si matandang ginang Jai, may bahid ng paghamak sa kanyang puso. Si Fang Yuan na naman ba ang nanggulo kay senyorita? Palagi niya akong minamaliit. Sa tuwing may nangyayari, inaakala niyang ako ang pasimuno. Nang marinig ito, itinaas ni Bainingbing ang kanyang tingin. Ang apo ng pamilyang G ang tinutukoy ko. Anong kinalaman nito kay Fang Yuan? Kung hindi ako nagkakamali, matagal nang pinutol ni Fang Yuan ang ugnayan sa pamilyang Jai, hindi ba? Kinabahan si matandang ginang Jai, muntik nang hindi makatayo ng tuwid. Nang marinig ito ni Sun Yuru, dali-dali niyang hinanap si Jiming sa loob ng bahay. Umikot siya pero hindi niya ito makita. Bigla siyang nataranta. Ming! Anong ginawa ninyo kay Ming? Malamig na tumingin si Bainingbing. Ginang Jay, bakit hindi ka umakyat sa itaas para tingnan kung anong ginagawa ng anak mo? Hindi naintindihan ni Sun Yuro ang pahiwatig sa kanyang mga salita. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Dali-dali siyang umakyat at isa-isang hinanap ang mga silid. Hanggang sa itinulak niya ang pinto ng silid tulugan ni Bainingbing, natigilan siya. Nang marinig ito ng pamilya ni Jiming, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Sunod-sunod silang umakyat. Nang makita ang eksena sa harap nila, natigilan ang lahat. Si Sun Yuro, asawa ni Jian, ay malakas siyang sinisi, tingnan mo ang pinalaki mong anak. Sinira niya ang dangal ng pamilyang G. Namula ang mukha ni Sun Yuro, para siyang sinampal ng malakas. Sumikip ang dibdib ni Jian sa galit. Sumigaw siya kay Sun Yuro, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Gisingin mo siya agad. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sun Yuro. Pilit niyang nyugyog ang katawan ni Jiming. Hindi nalason si Jiming, binugbog lang siya hanggang mawalan ng malay. Ilang yugyog lang ay nagising na siya. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang maraming tao sa silid. Natulala siya sandali bago naguguluhang nagsalita, Papa, Mama, Lola, bakit kayo nandito? Bakit daw kami nandito? Itinaas ng matandang ginang ang kanyang tungkod at hinampas siya. Naghirap ako para maipasok ka sa minyo, para lang ipahiya mo kami rito.
Malakas na bumagsak ang tungkod. Napakagatlabi si Jiming sa sakit. Pinigilan niya ang kanyang luha. Lola, anong sinasabi ninyo? Nagkukunwari ka pang tanga. Nanginginig sa galit si matandang ginang Jay. Kung hindi namin nakita mismo na nakahiga ka kasama ang babaeng ito, maniniwala pa sana kami sa ipinapakita mong kabaitan. 18 taong gulang ka pa lang, ganyan ka nakauhaw. Mana ka sa tatay mo. Hindi mabubuhay ang pamilyang ito ng walang babae. Gusto niyo bang tuluyang sirain ang pamilyang Jay? Nahilo si Jailing sa mga sigaw. Lumingon siya para humingi ng tulong kay Sanyuro, pero paglingon niya, nakita niyang may isang estrangherang babae na nakahiga sa tabi niya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napasigaw siya ng malakas. Nagising ang babaeng mahimbing na natutulog. Naguguluhang tiningnan niya ang pamilya G. Sino kayo? Natigilan ng babae, tapos ay tumingin kay Jiming. Niyakap niya ito. Mahal, hindi ba natin ginawa kagabi? Gusto mo bang may manood ng live show ngayon? Bahagyang umiti ang babae. Hindi ko akalaing ganyan ka pala ka-open-minded. Tigilan mo iyang kalokohan mo. Tumayo si Jiming at sumigaw, hindi mapigilan ang pagpatak ng luha. Kagabi, kasama niya si Senyorita. Bigla, may naisip siya. Mabilis na tumayo si Jiming. Doon niya lang napansin na wala siyang damit. Agad niyang itinuro ang pamilya G at ang babae, sumisigaw, lumabas kayo. Lumayas kayong lahat. Mula nang pumasok si Sanyuro, tulala na siya. Ngayong nakikita niya ang anak sa ganitong kalagayan, lalo siyang nag-alala. Lumayas! Lumayas kayong lahat! Sumigaw si Jiming ng paulit-ulit hanggang sa mamaga ang lalamunan. Pinigilan ni matandang ginang G ang kanyang galit. Sinabihan niya ang lahat na umalis. Tutal, kahihiyan nila ito, hindi magandang pagtawanan ng iba. Nagmamadaling nagbihis si Jiming at bumaba. Nakita niya si Bainingbing at ako na payapang umiinom ng tsaa. Parang sumabog ang utak niya. Wala silang problema. Nagpapanggap lang sila mula pa sa simula. Sinadya nilang mag-ayos ng babae para saktan ako. Unti-unting gumuho ang kanyang katinuan, napalitan ng matinding galit. Sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ko, sumisigaw ng pagkalakas-lakas, ikaw. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Gusto mo akong siraan para tuluyan mo akong mapalitan, hindi ba? Malamig ang tingin ni Bainingbing, akmang magsasalita nang bigyan ko siya ng senyas. Kaya hindi siya nagsalita. Halos mamilipit ang mukha ni Jiming sa galit. Pangalan. Anong karapatan mo? Ako ang pinakamagaling. Ako ang panganay na apo ng pamilyang G. Ano ka ba? Hinding-hindi mo ako mapapalitan. Galit na galit siya sa malamig kong anyo. Parang nababaliw siyang niyugyug ako. Sabihin mo kay Senyorita. Ito lahat ay pakana mo. Ikaw ang nag-utos sa babaeng iyon na saktan ako. Magsalita ka. Ano? Tinabig ko ang kamay niya. Anong sinisigaw mo riyan? O sinasabi mo kung gaano ka kasama? Nagbigay ka ng droga sa amin ni Senyorita para patayin kami. Natumba si Jiming ng ilang hakbang at malakas na bumagsak sa sahig. Nang marinig ito ng pamilya G sa tabi, bigla silang namutla. Nanlaki ang mga mata ni matandang ginang G. Walang hiya ka. Naglakas loob kang lasingin si Senyorita. Ayaw mo na bang mabuhay? Nanginginig siya sa galit. Alam mo ba kung sino si Bainingbing? Nilasing mo siya, kahit ang buong pamilyang G ay hindi sapat para pagbayaran ito. Hindi. Wala akong ginawa, sigaw ni Jiming. Malinaw na pampagana lang ang ibinigay niya kay Senyorita at pampatulog lang ang sa akin. Hindi. Malamig siyang tiningnan ni Bainingbing. Sa tubig na ibinigay mo sa amin, may nakitang lason. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang report? Nagulat na tumingala si Jiming. Impossible. Pampatulog lang ang nilagay ko. Imposibleng may lason. So, inaamin mong naglagay ka ng droga. Biglang lumamig na parang yelo ang boses ni Bainingbing. Natakot si Jiming sa kanyang aura at umatras ng paulit-ulit. Agad siyang natauhan at lumuhod. Patawad. Nagkamali ako. Mahal na mahal lang talaga kita. Hindi ko intensyong pumatay. Senyorita, patawarin mo ako. Hinding-hindi ko na ulitin. Sa wakas, naintindihan niya na hindi si Fang Yuan ang nanakit sa kanya,
kundi si Ba Iningbing. Ganoon pala siya kalupit. Mas gugustuhin pa niyang itulak ito sa ibang babae kaysa hawakan siya. Ganoon ba siya kasuklam-suklam? Walang emosyong sinipa siya ni Ba Iningbing. Karapat-dapat ka ba sa kapatawaran ko? Hindi na makatiis si Sun Yuru. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Ba Iningbing. Senyorita, kasalanan ko po, hindi ko napalaki ng maayos ang anak ko. Kung may parusa, ako na lang po ang parusahan ninyo. Lahat ng kasalanan niya, ako na ang sasalo. Nakikiusap po ako, pagpasensyahan niyo na po si Ming. Pinapangako ko pong tuturuan ko siya ng mabuti at hindi na siya gagawa ng ganitong bagay. Walang kwenta sa akin ang pangako mo. Ayaw na siyang bigyan ni Ba Iningbing ng kahit anong tingin. Lumingon siya sa pamilya G kay matandang ginang G. Tapos na ang palabas. Iuwi niyo na si Ginoong G. Huwag niyong dungisan ang lugar ko. Hindi na nga si matandang ginang G na tumanggi. Nahihiyang umalis kasama si Jiming. Pagkaalis ni Jiming, hindi ako gaanong masaya. Sinulyapan ko si Ba Iningbing. Magbabad ka sa herbal bath. Ihahanda ko ang alak mo. Tiningnan ni Ba Iningbing ang likod ko, biglang nakaramdam ng awa. Palaging kinikimkim ng binatang ito ang lahat ng bagay sa kanyang puso. Kanina, nang pinagtanggol ni Sun Yuru si Jiming, doon din nagsimulang lumungkot ang kanyang emosyon. Mula pagkabata, kulang siya sa pagmamahal ng magulang, at ibinigay ni Sun Yuru ang lahat ng pagmamahal kay Jiming at lahat ng sama ng loob kay Fang Yuan. Gaano kaya kasakit ang nararamdaman niya? Sa mga sumunod na araw, sobrang abala ako. Kailangan kong maghanda ng alak para kay Ji Qinghan, tulungan si Ba Iningbing sa pagdetox at pumasok pa sa eskwela. Nang hapon na iyon, si Shen Qinghe ang sumundo sa akin pagkatapos ng klase. Kusang nag-report si Shen Qing tungkol sa schedule ni Ba Iningbing. May aasikasuhin si senyorita ngayon. Mga 11:00 ng gabi siya babalik. Mahina akong sumagot, wag mong hayaang maantala ang treatment niya. Tumango si Shen Qinghe. Sabi ni senyorita, babalik siya bago mag 11:00. Hindi na ako nagtanong pa. Sumandal ako sa upuan at nagpahinga. Hindi ko alam kung gaano katagal, biglang nagpreno si Shen Qinghe, seryoso ang mukha. Binatang Fang, may problema. Huwag kang gagalaw sa sasakyan. Pagkasabi nito, binuksan ni Shen Qinghe ang pinto at bumaba. Doon ko lang nakita ang grupo ng mga taong nakapalibot sa aming sasakyan, bawat isa ay maihawak na tubo. Napapikit ako. Kahit hindi ko pa nakikita ang galing ni Shen Qinghe, alam kong hindi siya mahina. Dapat kayanin niya ang mga sigasigang ito. Nakipag-usap si Shen Qinghe sa kabilang panig ng ilang sandali, tapos ay nagsimula na silang maglaban. Magaling nga siya. Pero sa sandaling iyon, 12 ng van ang paparating mula sa malayo. Pagkababa ng mga tao mula sa mga van na ito, dumagsa ang napakaraming tao palapit sa amin. Biglang nagbago ang mukha ni Shen Qinghe. Mabilis siyang bumalik sa tabi ng sasakyan. Binatang Fang, ikaw na ang magmaneho paalis. Ako na ang bahala sa kanila. Hindi ako nagsalita. Diretsong binuksan ko ang pinto at bumaba. Nataranta si Shen Qinghe. Binatang Fang, umalis ka na. Hindi natin sila kaya. Alam niya ang galing ko, pero paano naman niya kakayanin ang ganito karaming tao? Malamig ko siyang tiningnan. Umatras ka. Sa sandaling iyon, nakalapit na ang grupo ng mga tao. Ang leader na si Liu Lin ay matagal akong tiningnan. Nang makumpirma ang target, ngumisi siya. Ang hirap mo palang hanapin. Dati, laging kasama mo si Ba Iningbing kaya hindi kami makalapit. Ngayon, sinabi ng espiya namin na wala siya, kaya buong puwersa kaming dumating para harapin ang isang binatilyo. Pero wala kaming magagawa, utos ito. Nakasuksok ang mga kamay ko sa bulsa, walang emosyong tinitingnan sila. Sino ang nagpadala sa inyo? Malamig na ngumisi ang leader na si Liu Lin, hindi mo na kailangang malaman. Ang kailangan mo lang maintindihan, may gustong magbigay sa iyo ng leksyon. Pinapayuhan kitang tumayo ka lang dyan at huwag gumalaw. Kapag natanggap mo na ang dapat mong matanggap, tapos na ang usapan. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Hindi ko pinansin ang banta ng kabilang panig. Mga tao ng pamilyang Miao. Biglang nagbago ang mukha ng leader na si Liu Lin, sumigaw siya sa mga tao sa likod niya, sugod. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Oras na niya.
bigla, parang palasong bumulusok ako. Hindi man lang nakita ni Shen Qinghe kung paano ako kumilos, sunod-sunod na sigaw ng sakit ang narinig niya. Tapos, isa-isang bumagsak ang mga tao. Wala pang 10 minuto, mahigit 100 tao ang napatumba ko. Wala man lang silang pagkakataong makapalag. Galit na sinabi ng leader na si Liu Lin, minaliit kita. Dahil ganyan kakagaling, mamatay ka na. Sabi niya, habang dumudukot ng baril mula sa kanyang dibdib at itinutok sa akin. Biglang nagbago ang mukha ni Shen Qinghe. Binatang Fang, ingat. Hindi ako lumingon. Ikinilos ko ang aking pulso, isang pilak na karayom ang lumipad mula sa aking mga daliri. Nagbanggaan ang pilak na karayom at ang bala, gumawa ng nakabibinging tunog ng metal. Malakas na bumagsak ang bala sa lupa. Mabilis akong sumugod, hinawakan ang kwelyo ni Liu Lin, saan galing ang baril. Napakagatlabi si Liu Lin, patay ka na. Hindi ka palalampasin ng boss namin. Mga tauhan kami ni Miao Wanyang ng pamilyang Miao. Ang taong ito ay si Liu Lin, isang tapat na tauhan ni Miao Wanyang. Matagal na siyang kasama ni Miao Wanyang, kaya alam na alam niya ang ugali nito. Noong una, gusto lang ni Miao Wanyang na bigyan ako ng leksyon. Pero ngayon, kailangang mamatay si Fang Yuan. Ito ang patakaran ni Miao Wanyang at ito rin ang batas ng underworld. Sinakal ko siya, naramdaman ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Dalhin mo lahat ng tauhan mo rito. Kahit gaano karami. Hindi inaasahan ni Liu Lin na ganito ako katapang. Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad niyang tinawagan si Miao Wanyang. Wala pang 10 minuto, sunod-sunod na van ang dumating. Naglabasan ang napakaraming tao. Maya-maya, isang lalaki ang pumunta sa harapan. Fang Ye, may utos si Li Cheng na walang sinumang maaaring manggulo. Ang lalabag, papatayin. Hinawi ng lalaki ang mga tao, hindi lumapit sa akin. Sino ang nanggugulo? Nang lumapit ang lalaki at makita ang mukha ko, bigla siyang namutla. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bigla siyang lumuhod, nanginginig. Fang! Fang Yiti! Malamig ko siyang tiningnan. Nanginig ang lalaki at agad na binago ang tawag, Ginoong Fang Yi. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Pati si Shen Qinghe na nasa likod ko ay natigilan. Kung hindi siya nagkakamali, ang lalaking nasa harap niya ay si Xu Cheng ng Li Cheng, ang Deputy Hall Master ng Azure Dragon Hall sa ilalim ni Fang Yan ng Underworld. Si Fang Yan ay isang alamat sa Underworld na sumikat nitong mga nakaraang taon. Dati siyang pinuno ng Underworld sa Qi City. Sinasabing kakaiba ang ugali ni Fang Yan. Hindi tulad ng ibang pinuno ng Underworld sa ibang lungsod, isinusulong niya ang mapayapang pamamahala. Pagkatapos noon, nagtakda siya ng mga patakaran, walang sinumang maaaring manggulo, walang sinumang maaaring gumawa ng gulo ng walang dahilan, walang sinumang maaaring pumatay. Maliban sa mga tagapagpatupad ng batas at mga pinuno ng Underworld, walang sinumang maaaring magdala ng baril. Noong una, minamaliit ito ng mga puwersa ng Underworld sa ibang lungsod. May ilan pang ang gustong agawin ang teritoryo ng Weishai. Pero sa huli, lahat sila ay tuluyang nawala. Mula noon, wala nang nangahas na hamunin ang otoridad ni Fang Ye. Ang Weishi ay naging isang ipinagbabawal na lugar, isang lugar na laging mapayapa. Isang buwan na ang nakalipas, biglang inatak ni Fang Ye si Li Cheng. Sa loob lang ng ilang araw, matagumpay niyang nakuha ang trono bilang pinuno ng Underworld sa Li Cheng. At ang mga tapat na katulong ni Fang Ye ay may mataas na reputasyon sa Li Cheng. Isa na roon si Xu Cheng. Pero tiningnan ni Shen Qinghe si Xu Cheng, may kaunting pagdududa sa kanyang puso. Bakit kaya ganoon na lang ang paggalang niya kay Ginoong Fang? Matalas ang tingin ko sa kanya. May baril siya. Nanigas si Xu Cheng. Bigla siyang natauhan. Tumayo siya at sinipa si Liu Lin, putang ina, saan galing ang baril? Hindi alam ni Liu Lin kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Xu Cheng. Natigilan siya. Kuya Xue, pinapunta ka ni Miao Ye para tulungan ako. Tulungan ang nanay mo. Isang suntok ang direktang pinakawalan ni Xu Cheng. Kung hindi mo sasabihin ng malinaw, ngayon din kita wawasakin. May utos si Fang Ye na walang sinumang maaaring magdala ng baril. Nang sakupin nila ang Li Cheng, malinaw na kinumpis kanila ang lahat ng baril. Naglakas loob pa ang pamilyang Miao na magtago ng baril?
At naglakas loob pang pumatay? Hindi pa man napag-uusapan kung paano haharapin ni Fang Yan ang pamilyang Miao, malapit nang hindi niya mailigtas ang sarili niyang buhay. Napahandusay si Liulin sa sahig, umiiyak sa sakit. Binili ito ni Miao Ye sa black market ng Zhaocheng. Wala kaming kinalaman dito. Magaling ang pamilyang Miao. Nanliit ang mga mata ni Xu Cheng. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, wasakin silang lahat. Ngayon, lipulin ang pamilyang Miao. Huwag po. Lumuhod si Liulin at nagmakaawa. Kuya Xu, palagi naming sinusuportahan si Fang Ye. Bakit niyo gagawin ito sa pamilyang Miao? Malamig na umisi si Xu Cheng. Nanggulo kayo sa hindi dapat guluhin. Ang paglipol sa inyo ay magaan pa. Napaupo si Liulin sa sahig, hindi maintindihan kung sino ang nakabangga ng pamilyang Miao. Bigla, mabilis siyang tumingala sa akin, namumutla ang mukha. Ikaw Li. Malamig ko siyang tiningnan. Ako nga. Ano ngayon? Nagmamadali ang pamilyang Miao na mamatay? Sige, pagbigyan natin sila. Biglang tumunog ang cellphone ni Shen King. Sinagot niya ang tawag, biglang nagbago ang kanyang mukha. Dali-dali siyang lumapit. Binatang Fang, ospital may nangyari. May umatake sa silid. 3 bodyguard ang namatay. Ang lola mo baka di. Hindi na nagawang tapusin ni Shen King. Sinakal ko si Liulin, nag-aapoy ang galit sa aking mga mata. Mas mabuting manalangin ang pamilyang Miao na walang mangyari sa lola ko. Kung hindi, tataddarin ko kayong lahat at ipakakain sa aso. Kinilabutan si Shen King. Nakakatakot ang aura ni Ginoong Fang. Nang lumingon ako para umalis, sinulyapan ko si Xu Cheng. Kayo rin. Nanlambot ang mga tuhod ni Xu Cheng at napaupo siya sa sahig. Tapos na. Alam niya ang mga pamamaraan ni Fang Ye. Nang makalayo na ako, saka lang siya natauhan. Nanginginig niyang tinawagan si Kiao Sheng. Kiao Sheng, malaking problema. Habang nasa daan, halos paliparin ko ang sasakyan. Mabuti na lang at malapit lang sa ospital, 10 minuto lang ay nakarating na kami. Dali-dali akong pumasok sa gusali ng mga silid. Ang buong palapag na iyon ay nagkalat. Ilang doktor at nurse ang nabaril at nakahandusay, hindi alam kung buhay pa o patay. Pati si Shen King na laging mahinahon ay nag-aapoy na rin sa galit. Napakalupit ng pamamaraan. Kahit na ang target ay ang lola ni Ginoong Fang, hindi dapat idamay ang mga inosenteng doktor at nurse. Sobrang kasamaan. Biglang gumalaw ang tainga ni Shen King. Ginoong Fang, may ingay sa silid. Nanlisik ang mga mata ko. Mabilis akong sumugod papasok. Sa loob ng silid, nagkalat ang mga bodyguard na nakahandusay. Nakasiksik sa sulok si Lola. Isang bodyguard ang nakahiga sa tabi niya. Pareho silang nabaril. Nanlaki ang aking mga mata. Mabilis kong inalalayan si Lola papunta sa kama. Mabilis na tumusok ang mga pilak na karayom sa kanyang puso. Pagkatapos, ginamot ko rin ng karayom ang ibang nasugatang bodyguard at mga tauhan ng ospital para patatagin ang kanilang mga sugat. Pagkatapos asikasuhin ang lahat, malamig kong sinabi kay Shen King, ihanda ang operating room. Dito sa expressway, isang marangyang sasakyan ang mabilis na tumatakbo. Sa likod nito ay may kasunod na higit sa 10 itim na sasakyan. Walang tigil ang putukan ng baril sa sasakyan sa unahan. Malakas na iniwas ni Zhang Yujiao ang manibela, lalong bumilis ang takbo. Kasabay nito, lumingon siya sa likod kay Gui Wei. Senyorita, kumusta ang sitwasyon? Seryoso ang mukha ni Gui Wei. Hindi maganda. 4 na tama ng baril si senyorita. Dagdag pa ang epekto ng lason, hindi na kaya ng katawan niya. Di gumawa ka ng paraan, sigaw ni Zhang Yujiao, namumula ang mga mata. Nasa Zhucheng sila para sa isang gawain ng tambangan sila ng mga kaaway. Dapat sana ay nakatakas na sila sa mga humahabol, pero nang makatanggap si Bai Ningbing ng tawag mula sa bodyguard sa ospital, nagpumilit siyang bumalik sa Licheng. Sa gitna ng labanan, umatake ang lason kay Bai Ningbing at hindi sinasadyang natamaan siya. Gusto sanang dalhin ni Zhang Yujiao siya sa Rongsheng para magpagamot, pero ayaw ni Bai Ningbing. Kahit mamatay, gusto niyang mamatay sa harap ni Fang Yuan. Iyon ang sinabi niya. Kapag may panganib, gagapang siya pabalik. Walang pagpipilian si Zhang Yujiao. Kailangan niyang piliting makabalik sa Licheng.
Pero mahigpit silang sinusundan ng mga humahabol. Kahit na may bulletproof ang sasakyan, hindi ito tatagal. Pinagpawisan ang noo ni Guiwei sa kaba. Kaya ko lang pansamantalang pigilan ang pagdurugo. Kailangang alisin agad ang mga bala. Napakagatlabi si Zhang Yujiao. Bahala na. Iiwanan ko muna sila. Maghahanap ako ng malapit na ospital. Ikaw ang mag-opera kay senyorita. Ako ang haharang sa mga humahabol. Hindi. Mahigpit na hinawakan ni Ba Iningbing ang pulso ni Guiwei, namumutla na parang papel ang mukha. Bumalik sa Li Cheng. Pagkasabi niya nito, nanghihina na siya at nawalan ng malay. Tumingin si Zhang Yujiao sa likod kay Ba Iningbing na nawalan ng malay. Malakas niyang inapakan ang accelerator. Putang ina. Laban na. Sa wakas, nakapasok ang sasakyan sa Li Cheng. Bumagal ang takbo ng mga humahabol sa likod. Sa pasukan, higit sa 10 tao ang humarang sa gitna ng daan. Malamig na sinabi ng leader, tumigil. Anong ginagawa ninyo? Naiinis na sumilip si Zhang Yujiao. Mga tao ng pamilyang Zhang ng Jingcheng. Umalis kayo. Sinulyapan ng kabilang panig ang malubhang sugatang si Ba Iningbing sa loob ng sasakyan. Seryosong sinabi, teritoryo na ngayon ni Fang Yi ang Li Cheng. Nag-utos siya na walang sinumang maaaring manggulo. Pinigilan ni Guiwei si Zhang Yujiao. Lumapit siya. Pakisabi kay Fang Ye, may importante kaming kailangan. Si Fang Ye ba ay basta-basta mo lang makikita? Malamig silang tiningnan ng lalaki. Kung walang kailangan, umalis na kayo agad. Bumalik kayo kapag naayos nyo na ang mga buntot nyo. Sumimangot si Guiwei. Bakit hindi muna natin tanungin si Fang Ye? Baka gusto niyang makipagkita. Hindi naman kami basta-basta lang. Bagong dating pa lang si Fang Ye sa Li Cheng. Ayaw niyang magkaroon ng kaaway ng walang dahilan. Nagbigay galang si Guiwei, seryoso ang tono. Kung matutulungan kami ni Fang Yi ngayon sa mga humahabol, siguradong may malaking pasasalamat ang pamilyang Bai at Zhang ang Jingcheng sa hinaharap. Pamilyang Bai? Pamilyang Zhang? Nanliit ang mga mata ng lalaki, tila nag-iisip. Hindi siya gaanong interesado sa mga bagay na ito, pero malabo niyang narinig ang pangalan ng dalawang pamilyang ito mula sa Jingcheng. Kanina, pamilyang Zhang lang ang binanggit ni Zhang Yujiao, kaya hindi niya agad napansin. Ngayon, kailangan na niyang ipagbigay alam. Maghintay kayo, may papupuntahan akong magtatanong. Bang! 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 Hindi pa tapos magsalita ang lalaki, biglang umalinggaw ang putukan ng baril mula sa malayo. Gumulong si Zhang Yujiao para iwasan ang mga bala, pangit ang mukha. Tatlo lang sila, hindi nila kayang pigilan ang mga humahabol. Habang nag-iisip ng paraan, biglang sumigaw ng malakas ang lalaki sa likod niya, naglakas loob kayong manggulo sa Li Cheng. Naghahanap kayo ng kamatayan. Bigla siyang dumukot ng baril. Inutusan niya ang mga tauhan sa tabi niya, ipagbigay alam kay Fang Ye. Ang iba, lumaban. Sanay na sanay ang mga bantay ng Li Cheng. Mabilis silang sumali sa labanan, tumpak at malupit ang kanilang pagbaril. Nakahinga ng maluwag si Zhang Yujiao. Nag-alala pa siya kanina na baka hindi sila tutulong. Talagang iba ang otoridad ni Fang Ye. Kahit si Ba Iningbing ay hindi napasunod ang grupong ito. Pero parami ng parami ang mga kaaway. Wala pang 5 minuto, sunod-sunod na van ang dumating. Dumagsa ang napakaraming tao, bawat isa ay may hawak na baril. Biglang nagbago ang mukha ng lider, sumigaw siya, magpadala pa ng tao para ipagbigay alam kay Fang Yan. Kahit na sila ay mga piling mandirigma, mas marami ang kalaban. At sa ingay, mukhang marami pang dumarating. Ang mga tao mula sa underworld ng mga kalapit na lungsod ay kumilos na lahat. Ngayon, hindi lang sila hinahabol, mayroon ding gustong samantalahin ang pagkakataon para sakupin ang Li Cheng. Mahinang umungol ang lalaki. Nakita ang mga pilak na karayom na mabilis na lumipad. Mga kapatid, ipagtanggol ang tarangkahan ng lungsod. Huwag hayaang makapasok ang sinuman. Opo. Sa malakas na tugon, sabay-sabay na kumilos ang higit sa 10 tao. Parang ulan ang mga pilak na karayom, agad na pinigilan ang kilos ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yujiao. Pilak na karayom na nagpapahinto. Lalong naging matindi ang labanan. Hindi na nag-isip pa si Zhang Yujiao.
Kinuha niya ang baril at sumugod sa gitna ng mga tao. Bago umalis, sumigaw siya kay Guiwei, dalhin mo muna si senyorita.